basahin po natin yung pagbabatayan ng pangangaral ngayong umaga. Buksan po natin yung ating mga Bible sa Book of Matthew, chapter 12, verses 13 to 21. Ayan. Kung wala po kayong Bible, pwede nyo po akong sundan sa... wala po. Required po may Bible ba? So, yan. Open nyo po yung mga cellphone nyo sa Bible, sa Book of Matthew, chapter 12, verses 13 to 21. Ito po yung sabi dito. Pagkatapos, ay sinabi niya sa lalaki, iunat mo ang iyong kamay, at iniunat nga niya, at naibalik ito sa dati, magaling na gaya ng isa. Ngunit, umalis ang mga Fariseyo at nagpulong laban sa kanya kung papaano siya pupuksain. Verse 15, nang malaman ito ni Jesus, ay umalis siya roon. Sinundan siya ng marami at pinagaling niya silang lahat. At ipinag-utos niya sa kanila na siya'y huwag nilang ipamamalita. Ito ay upang matupad ang sinabi sa pamamagitan ni Propeta Isaias na sinasabi, narito ang lingkod ko na aking hinirang, ang minamahal ko na kinalulugdan ng aking kaluluwa. Ilalagay ko sa kanya ang aking espiritu at ipapahayag niya ang katarungan sa mga hentil. Hindi siya makikipagtalo o sisigaw o maririnig ng sino man ang kanyang tinig sa mga lansangan. Hindi niya babaliin ang tambong na sugatan o papatayin ang nagbabagang mitsa hanggang sa katarungan ay dalhin niya sa tagumpay. Verse 21, at aasa ang mga hentil sa kanyang pangalan. Tawagin po natin si Kuya Mike. Yun. Good morning mga kapatid. Malino ba? Ayan. So, salamat Brother Jerwin, sa malino na pagbasa ng salita ng Diyos. Bago tayo magsimula, manalangin muna tayo mga kapatid. Panginoong Diyos, salamat sa umagang ito na kung saan binigyan niyo kami ng pagkakataon para magbulay-bulay ng inyong salita. Tulungan niyo po ang inyong lingkod at nawa ang bawat isa sa amin ay makinabang sa ituturo ng inyong salita. Sa uli, kayo nawa ang maluwalhati. Po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. So, narinig niyo na po ba yung sinasabi or yung hormones na kung tawagin ay yung love hormones? Ito ay tinatawag sa medical term na oxytocin. Oxytocin ay isang hormone na pinoproduce ng ating hypothalamus, isang bahagi sa ating utak na nire-release ng pituitary gland na dumadaan sa ating bloodstream na nakaka-apekto sa ating mood, nakaka-apekto sa ating feelings at sa ating katawan. Yan ang trabaho ng oxytocin. Yung feelings na kapag meron kang kayakap, ka-holding hands, or pagkausap mo ang iyong crush, yan ang ginagawa ng oxytocin. Sa kaso ko, meron akong asawa, kaya hindi na yan. So, hindi lang yon, sa panahon ng panganganak, malaki rin yung role na ginagampanan ng oxytocin. Siya yung nag-stimulate ng contraction sa uterus para makapanganak ang isang babaeng buntis. Kaya kung maalala nyo, si Kuya Jay, di ba, sabi niya sa Ate Ena, tinuro ka na ng oxytocin. Hindi lang yon, maging during lactation or yung pagpoproduce ng milk ng nanay, malaki rin yung role ng oxytocin. Both men and women ay merong oxytocin. Pero mas mataas ang level nito sa mga babae, lalo na sa panahon ng kanilang panganganak at sa pagpoproduce nila ng milk. Pero meron din sa mga lalaki. Hindi rin lingid sa ating kaalaman na merong mga lalaki at mga babae na hindi mahilig sa bata.
Pero, kapag nagkaroon sila ng anak, nagbabago yung kanilang pananaw, yung perspective nila, at kung paano nila itrato yung mga bata. Kapag nagkaroon sila ng kanilang sariling anak. Dahil yun sa pagbabago ng brain activity. O nagbabago yung brain activity sa utak nila. Yung love hormone o yung oxytocin, nagpuproduce siya ng natural bond sa nanay at doon sa baby. At sa tatay at doon sa baby. Kaya yung tao na minsan hindi siya mahilig sa baby, gusto niya lang mang-asar ng bata, magpaiyak ng bata. Pero pag nagkaroon siya ng anak, nagbabago yung kanyang pananaw. Natutunan niyang mahalin yung bata. Natututunan niyang magtiis sa bata kahit na napakakulit at napakaingay nito. So bakit ko nabanggit yung mga bagay na yan, mga kapatid? Alam niyo, parang ganyan sa atin si Lord eh. Iniibig niya tayo sa kabila ng ating kahinaan, katigasan ng ulo, at kung minsan sa pagiging pasaway natin. Hindi kailangan ni Lord ng oxytocin para ibigin tayo. Tayo kailangan natin yun eh. Pero siya hindi. Kasi natural na dumadaloy sa Kanya ang pag-ibig. Dahil siya ay Diyos ng pag-ibig. Yan ang kaibahan natin sa Panginoon. At yan ang mensahe na nais kong dalhin ngayong umaga sa bawat isa. Iyon. A bruised sinner, he will not break, though he was bruised and broken by sinners. A bruised sinner, he will not break, though he was bruised and broken by sinners. At nais kong pamagatan ang ating pag-aaral ngayong umaga na Gentle Jesus. Tatlong bagay ang ating tatalakayin ngayong umaga, mabilis na tatalakayin ngayong umaga. Number 1, Jesus' patient flight. Number 2, Jesus' prophetic fulfillment. At number 3, Jesus' persistent forbearance. So, number 1, Jesus' patient flight. Matthew chapter 12, verses 14 to 15. Babasahin ko po siya sa NIV translation. But the Pharisees went out and plotted how they might kill Jesus. Aware of this, Jesus withdrew from that place. A large crowd followed him, and he healed all who were ill. Dalawang bagay ang makikita natin dito. Una, the wickedness of man. The wickedness of man. Verse 14. The Pharisees went out and plotted how they might kill Jesus. At ang Biblia translation, umalis ang mga Pariseo at nagpulong laban sa kanya kung papaano siya pupuksain. Kung titignan natin yung sequence ng story sa Matthew chapter 12 o yung context from 1 to 13, ito yung pangyayari na si Jesus, along with his disciple, dumating sila sa grain fields. Pagdating nila doon, nagutom yung kanyang mga alagad. O nagutom sila, pumitas sila ng uhay doon sa field. Kinain nila. At nung nakain nila yun, nakita sila ng Pharisees, mga Fariseo. At nung nakita ng Pariseo, kinumpronta nila si Jesus. At sinabi nila kay Jesus na yung ginawa ng mga alagad niya, hindi yun pinahihintulot gawin sa araw ng Sabat. Pero sinagot sila ni Jesus gamit yung halimbawa na ginawa ni David sa 1 Samuel 21 verses 1 to 6 na kung si David kumain siya ng consecrated food sa temple. At hindi siya nagkasala sa bagay na yon dahil babagsak yun doon sa tinatawag na act of mercy. Kahit na araw yun ng Sabat. Dinagdag pa ni Jesus sa verse 8 ng chapter 12, sabi niya, sapagkat ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabat. Meaning to say, si Jesus ang Lord ng Sabat. Siya yung mayroong authority na magsabi kung ano yung pwedeng gawin at hindi pwedeng gawin sa araw ng Sabat. Since siya yung Lord at sinasabi niya, hindi ka nagkakasala pag ginawa mo to sa araw ng Sabat. Therefore, hindi kasalanan na gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat. Yan ang nangyayari sa unang mga bahagi ng chapter 12.
Umalis si Jesus sa pangyayaring yon at pumunta siya sa synagogue. Sa loob ng synagogue, same day, Sabbath day, merong isang lalaki na tuyo yung kamay. Yung isang kamay. Ang ginawa ni Jesus, pinagaling niya ang kamay ng lalaking tuyo, ang kamay. At bilang finishing blow, sinabi niya sa verse 12, matuwid na gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat. Though hindi yan yung magiging topic natin ngayong umaga, pero para maintindihan natin yung flow ng story, ito yung mga nangyari bago natin talakayin yung ating subject. So pinagaling ni Jesus yung lalaking tuyo ang kamay at nagalit yung mga Pariseyo at makikita natin after ng pangyayaring to, lalabas ang tunay na kulay ng likas ng tao. Ang mga tao ay masama. Ang puso ng tao ay puno ng kasamaan at karumihan. Gusto nilang patayin si Jesus na gumagawa ng mabuti at nagtuturo ng mabuti. Ayaw nila kay Jesus, hindi dahil gumagawa siya ng masama. Ayaw nila kay Jesus dahil si Jesus ay Diyos. Ayaw ng tao sa Diyos, yan ang totoo. Ayaw ng tao sa mga turo ng Diyos. Ayaw ng tao sa mga daan ng Diyos. Yan ang katotohanan. Dahil kontra ito sa kaisipan ng mga tao natin. At kapag ang tao, hindi niya na kayang labanan ang argumento ng Diyos, hindi niya na kayang dumipensa sa Diyos, madalas, humahantong ito sa karahasan. Sabi nga ng isang English idiomatic expression, when words fail, fist prevail. Kapag wala ka ng isalita, may panglaban, papasok na ang violence, ang karahasan. At yan marahil ang pinakasimpleng paliwanag kung bakit marami sa mga alagad ni Jesus ay nakaranas ng isang matinding kamatayan. Alam natin ang story ni John the Baptist, mga kapatid. Siya ay pinugutan ng ulo. Alam natin ang story ni Stephen. Binato siya hanggang siya'y mamatay. Ang story ni John the Apostle, nilublob sa isang kumukulong langis. Ni Apostol Pedro, pinako sa isang patiwarik na krus. Ang mga iba pang Kristiyano na sinunog ng buhay, kagaya ni Polycarp, ni Ridley, at ni Latimer. At marami pang mga Kristiyanong martir sa kasaysayan. Kung interesado kayo, pwede niyong basahin ang sulat ni John Fox, aklat ni John Fox patungkol sa Book of Martyrs. At doon, mababasa niyo ang iba't ibang kwento ng mga Kristiyanong martir na pinatay dahil sa kanilang pananampalataya. Pinatay sila dahil sumusunod sila sa Diyos. Kung yung master pinatay, gayon din ang mangyayari sa kanyang mga followers. Nagpapasalamat tayo sa Diyos na sa panahon natin, hindi natin nararanasan ang ganitong klaseng pag-uusig. Hindi natin alam bukas. Hindi natin alam ang puso ng tao kung ano yung pwede na lang gawin sa mga Kristiyano. Kapag nangyari yon, hanggang saan ang kaya nating ibigay alang-alang sa ating pananampalataya. 2017 sa lugar ng Sutherfield, Texas, merong isang gunman na pumasok sa isang Baptist church during their Sunday morning service. At walang habas na namaril. 26 katao ang kanyang napatay at 21 o 22 ang sugatan. At sa na-broadcast ito sa news, and this attack is one of the deadliest mass shooting in a church in US history. Hindi natin niro-romanticize yung killing, hindi natin niro-romanticize yung murder, at hindi ko rin sinasabi na ito ay isang test of faith, but what if merong gunman na pumasok dyan sa ating bulwagan at patayuin ng bawat miyembro ng SGCC ngayong umaga? Nakaraang linggo, no, tumayo ang lahat ng member ng church para basahin ang tipan ng pagsapi. But what if isang gunman ang magpakilala at tumayo, magpatayo sa bawat member ng church? Tatayo ka ba? Madaling tumayo kung magbabasa lang ng tipan ng pagsapi. Pero kung meron ng gunman, tatayo ka ba? Hindi ko sinasabing ito ay test of faith, pero hanggang saan ang kaya nating ibigay sa ating pananampalataya? Pangalawa, nakita natin una, the wickedness of man.
Number 2, the wisdom of the master. Verse 15. Nang malaman ito ni Jesus, ay umalis siya roon, sinundan siya ng marami at pinagaling niya silang lahat. Alam ni Jesus ang kasamaan ng puso ng tao. Alam niya na pakay siyang patayin ng mga Pariseo. Kaya mababasa natin sa verse 15a, umalis siya roon. Hindi dahil siya ay natatakot, hindi dahil si Jesus ay naduduwag na kagaya ng pagkaduwag na nangyari kay Elijah nung nalaman niya o inisip niya na mag-isa na lang siya. Di ba? Nagtago siya kay Jezebel kasi natakot siya eh. Pero si Jesus, hindi ganun. Nagtago siya, umalis siya dahil alam niya na hindi pa yun ang oras ng kanyang kamatayan at hindi sa kamay ng mga Pariseo mamamatay si Jesus. Alam niya yun. Bukod doon, alam ni Jesus na sa pananatili niyang buhay, mas marami pang makikinabang sa kanyang buhay. Maraming makikinabang sa magiging ministry niya habang siya ay nabubuhay kung kesa siya ay mamamatay ng maaga. Kaya nga mababasa natin sa verse 15b, sinundan siya ng marami at pinagaling niya silang lahat. Alam niyo, maganda yung pattern na pinakita sa atin dito ni Jesus eh. Sa panahon ng pag-uusig, merong wisdom sa pag-alis. Merong wisdom sa pagtakas at pagpapanatiling buhay. Hindi ito kaduwagan, hindi ito kahinaan, bagkus katalinuhan. Dahil sa pagpapanatili nating buhay, mas magagamit pa tayo sa kaharian ng Diyos. Ayan yung point ni Paul sa sulat niya sa mga taga-Pilipay. Sa Pilipos, Kabanata 1, talatang 21 hanggang 24, for to me, to live is Christ, and to die is gain. If I am to go on living in the body, this will mean fruitful labor for me. Yet, what shall I choose? I do not know. I am torn between the two. I desire to depart and be with Christ, which is better by far, but it is more necessary for you that I remain in the body. Ayan ang point ni Paul. Gusto niyang umalis, gusto niyang makasama yung Diyos, gusto niyang magpahinga kasama ni Jesus, pero napipigilan siya, gusto niyang manatili dahil gusto pa niya na matulungan yung mga tao na makikinig sa kanyang aral. Yan yung point ni Paul. Siguro by way of application sa panahon natin, since wala pa namang persecution sa panahon natin ngayon, at hindi ko sinasabi na wag nating isipin na hindi yung dadating, dapat nating paghandaan ng araw ng pag-uusig dahil darating ito. Pero dahil wala pa tayo sa panahon na yon, bilang mga Kristiyano, by way of application, ingatan natin ang ating sarili. Ingatan natin ang ating mga kalusugan. Mga kapatid, kailangan natin kumain ng tama. Hindi tayo dito health preacher, Pero kailangan natin kumain ng tama. Hindi sobra, hindi kulang, at dapat masustansya. Dapat matulog tayo ng sapat. Huwag puro cellphone. Tulog-tulog din, no? Kailangan din nating magpahinga. Hindi puro trabaho. Minsan, kailangan din mag-relax, mag-unwind. Kailangan magbundok, magdagat, para makondisyon yung isip. Alam niyo mga kapatid, hindi selfish ambition ang pagiging malusog. Dahil sa pagiging malusog, pwede pa tayong magamit sa kaharian ng Diyos ng mahabang panahon kung loloobin ng Diyos. Kung iingatan natin yung ating kalusugan. Sabi nga ng isang Puritan na si Samuel Rutherford, sabi niya, your body is a servant to your soul. Take care of it as it will serve you in all your duties to God. Yung ating katawan, para tong lingkod ng ating kaluluwa. So, sabi niya, ingatan natin ito. Dahil sa pag-iingat natin ng ating katawan, magagampanan natin ang ating tungkulin sa Diyos. So, nakita natin sa pangalawang point, second subpoint, the wisdom of the Master. Pangalawa, tignan natin. Let's jump to our second heading. Jesus' prophetic fulfillment. Dalawang bagay. Una, portrayed character of God. Verse 17. Babasahin ko siya sa ESV. This was to fulfill what was spoken by the prophet
Isaiah. Yun. And the following verses na bababasa natin from verse 18 to 21 ay directly kinuha sa Isaiah 42 verses 1 to 4. Pinapakita sa atin dito ni Matthew na si Jesus ang katuparan ng propesiya ni Isaiah. Sorry. Si Jesus ang katuparan ng propesiya ni Isaiah, no? Bilang mga tao, normal sa atin na magplano. At mabuting bagay na meron tayong plano sa year 2026, ng Revap 2026, sorry. Ang SGCC ang magiging host ng camp. At kung di ako nagkakamali, 2024 pa lang nagsimula na yung preparation para sa camp. May paghahanda na, may mga meetings, may mga inassign na sa mga iba't ibang aspeto. Actually, kahapon, galing rin kami doon para sa promotion sa venue ng camp. No? Meron tayong at least 2 years na preparation sa camp. At magandang bagay yun na merong mahabang panahon. Yung wedding, di ba? Minsan pinaghahandaan yun ng 1 year, 1.5, 2 years. May kapatid tayo dito na engaged na. Di ba? Nagpaplano sila, naghahanda sila. Saan sila ikakasal, sino yung mga ninong, may preparation at maganda yan. Kahit nga yung St. Peter, meron na ring insurance plan. Pwede ka nang bumili ng kabaong mo at libingan mo habang buhay ka pa. Pero wag lang natin i-avail ang kanilang early bird promo, mga kapatid. No? Pero yon, maganda na merong pagpaplano. 2 years, 5 years, 10 years, 20 years, at minsan 30 years. Pero sa palagay ko, no, wala naman siguro sa ating nagpaplano dito na for the next 100 years, ito yung plano ko. For the next 200 years, ito yung plano ko. Tingin ko, hindi yun, hindi yun reasonable, humanly speaking. Dahil yung global average, human expectancy, ay only 70 to 71 years old based sa internet. Hanggang 70 to 71 lang tayo. So, walang nagpaplano beyond ng lifetime. Ang pinaplano, yung within our lifetime. Yan yung normal. Siguro minsan may nagpaplano para sa mga apo nila, sa mga anak nila, kahit namatay na sila. Pero tingin ko hindi naman naabot yun ng 200 years. Parang hindi na yun reasonable, no? Pero, makikita natin sa verse 17 dito, tinupad ni Jesus ang prophecy ni Isaiah na more or less 700 years nang ipinangako. Pero kung sasaliksikin talaga natin mabuti, yung pangako na pagdating ng Messiah ay nagsimula pa sa Genesis. Genesis chapter 3 verse 15. Doon unang ipinangako ang Messiah. So technically, more than 700 years na ang pangako na pagdating ni Jesus sa mundo. At magagawa mo lang makapagplano, makapangako ng ganito katagal na pangako kung hindi ka napapailalim sa oras. Kung hawak mo yung oras at hawak mo ang mangyayari sa hinaharap. Tayong mga tao, napapailalim tayo sa oras eh. Meron tayong limitation. Darating oras, mamamatay tayo. Meron ngang life expectancy sa mundo na 70 years old lang eh. So mamamatay tayo, limited tayo sa oras. Pero yung Diyos, hindi siya limitado sa oras. Kaya nga mababasa natin sa Psalm 90 verse 4, sapagkat ang 1,000 taon sa iyong paningin ay parang kahapon lamang kapag ito ay nakalipas. Ayan yung Diyos na sinasamba natin. Eternal. Hindi siya napapailalim sa oras. Imagine, yung 1,000 taon, para bang isang araw lang, kahapon lang nangyari para sa Diyos. Isa siyang Diyos na mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan. Wala siyang pasimula. At wala rin siyang wakas. Yan yung Diyos na sinasamba natin. Kaya nga sabi din sa Psalm 90 verse 2, ikaw ay Diyos mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan. Nakakamangha na malaman na ang Diyos ay isang eternal na Diyos. Pero mas higit na nakakamangha na malaman na sa kabila ng kanyang pagiging eternal, sa kabila ng pagiging powerful ng Diyos, nagpakita siya sa atin ng kabutihan at kahinahunan. At ang kabutihan na yon
ay ipinakita niya sa atin nang dumating ang Messiah dito sa mundo. Si Jesus, ang tagapagligtas ng mga makasalanan. And that leads us to our second subpoint, the person chosen by God. Verse 18a, Behold, my servant, whom have I chosen, my beloved, with whom my soul is well pleased. Ito rin yung sinabi sa Matthew chapter 3, verse 17, nang si Jesus ay binautismuhan ni John the Baptist, kung maalala niyo yung story na yun. Chapter 3, verse 17, yun. And behold, a voice from heaven said, This is my beloved Son, with whom I am well pleased. Sinabi yan ng Father kay Jesus, after siyang bautismuhan ni John the Baptist, kung maalala niyo mga kapatid, bilang confirmation na siya ang appointed Savior and mediator ng mga tao. At dito sa chapter 12, verse 18, muli itong binanggit ni Mateo para ipakita sa atin na si Jesus lamang ang piniling tagapagligtas. Kay Jesus lamang nalulugod ang Ama. Kaya nga sinabi niya, This is my beloved Son, with whom I am well pleased. Kay Jesus lang yun. Kaya yung mga tao, mga makasalanan, na mananampalataya kay Jesus, pwede silang magkaroon ng katiyakan na tinatanggap din sila ng Ama. Alang-alang kay Jesus. Hindi dahil sa kanilang performance, hindi dahil sa kanilang good works, hindi dahil sa kanilang merit or accomplishments, kundi doon sa na-accomplish ni Jesus sa krus. Nagkaroon ng substitution. Ang kasalanan ng mga mananampalataya, nananampalataya kay Jesus, ay ibinilang kay Jesus. Kaya siya pinako sa krus. At ang katwiran ni Jesus, ang kanyang matuwid na pamumuhay, ang kanyang napagtagumpayan sa krus, ay ibinilang sa mga makasalanan na mananampalataya sa Kanya o nananampalataya sa Kanya. At dahil doon, sila ay nagiging katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Ngayong umaga, kung meron akong kinakausap na hindi pa mga mananampalataya sa oras na to, sinabi natin kanina na kay Jesus lang nalulugod ang Ama. Ang ibig sabihin nun, walang tao na kung saan nalulugod ang Diyos, ang Ama. Liban kay Jesus. Kaya nga kung wala kang kaugnayan kay Jesus sa daan ng pananampalataya, nangangahulugan din na hindi ka kalugod-lugod sa Diyos. Hindi ka katanggap-tanggap sa Kanyang harapan. At dahil doon, ikaw ay mapapahamak dahil wala kang kaugnayan kay Jesus na kinalulugdan ng Ama. At yan ang hamon na nais kong iwan sa mga hindi pa mananampalataya ngayong umaga. Kaibigan, bakit kailangan mong mapahamak? Lumapit ka kay Jesus sa daan ng pagsisisi at pananampalataya at ikaw ay maliligtas. Thirdly, makita natin, Jesus' persistent forbearance. Dalawang bagay. Una, peaceful response to the world. Verse 19. Hindi siya makikipagtalo o sisigaw o maririnig ng sino man ang kanyang tinig sa mga lansangan. This verse does not mean that Jesus never spoke loudly or Jesus never raised his voice. Hindi yun yung point ng verse na ito. Kasi kung maalala niyo yung nangyari, sa Matthew 21, yung practice ng mga Hudyo, na kapag merong major festival, pumupunta sila sa Jerusalem at doon nagsasacrifice ng mga animal sacrifices. At marami sa mga Hudyo na nanggaling sa ibang lugar, sa malalayong lugar, nagbabiyahe sila papunta sa Jerusalem. At yung iba sa kanila, marami sa kanila, hindi na nagdadala ng offering, ng animal offering, dahil alam nila, sa Jerusalem, sa outer court, mayroong mga nagtitinda doon ng hayop na pwede nilang bilhin at i-offer. So,
Galing sila sa malayo, bumibili sila sa outer court ng mga hayop. At good for offering na yon. May baka, may kalapate, at merong tupa. At sa outer court din, merong money changer. Kasi galing sila sa malayong lugar, yung currency na maaaring dala nila ay hindi tatanggapin sa Jerusalem. So may money changer din doon. Papapalit sila at bibili sila ng hayop na kailangan nila for sacrifice. Over time, yung practice na yon ay nakorrupt. So, yung mga binebenta doon, marahil, dapat walang blemish, yan yung utos ng salita ng Diyos, nagkaroon na ng blemish. Nagbebenta sila ng mga may sakit, siguro may karamdaman, pilay, siguro may sakit na ibang hayop, may batik, bawal yun eh. Ginagawa nila yun marahil dahil sa kita, dahil naging business na eh. At siguro yung money changer, mababa na yung palitan. At yung mga may hirap na, Hudyo, wala na silang mabili ng magandang pang-offer. Diba? Nagkaroon na ng pera-pera na dun sa Jerusalem eh. At nung si Jesus, makarating siya sa Jerusalem, makapasok siya sa templo, at nakita niya yung corruption sa loob ng templo, anong ginawa ni Jesus? Diba? Tinumba niya eh. Yung mga nagbibenta, tsaka yung bumibili, pinaalis niya. Tapos yung nagpapalit ng salapi, tinapon niya yung table, tinaob niya. Pati yung nagbebenta ng kalapati, mababasa nyo yan sa chapter 21, verse 12 ng Book of Matthew. So, pwede natin sabihin, maaari, sa pangyayaring yun, tumaas yung boses ni Jesus. Hindi naman pwede sabihin, umalis na kayo dyan. Huwag na kayo magtinda dyan. Hindi naman siguro mahinahon eh. Kasi tinaob niya ni Jesus eh. Although, walang malinaw na sinabi yung word of God patungkol doon. Pero nung nakita ni Jesus yung corruption, maaari na tumaas ang kanyang boses. And I think yung point ng verse 19 is just to emphasize the peaceful way of Jesus. Hindi siya makikipagtalo, verse 19b sa Tagalog, hindi siya makikipagtalo o sisigaw o maririnig ng sino man ang kanyang tinig sa mga lansangan. Meaning, hindi ni Jesus i-advance ang God's kingdom in a clamorous, in a forceful, or even in an argumentative way. Instead, He will advance it in a peaceful way. Kung maalala nyo, yung point natin sa point 1, di ba? Nagkaroon ng threat sa buhay ni Jesus. Gusto siyang patayin. Anong ginawa ni Jesus? Umalis siya. Sa verse 14, di ba? Tumakas siya. Umalis siya. At pag-alis ni Jesus, sinundan siya di ba ng maraming tao? Yung mga taong sumunod sa kanya, anong makikita natin ginawa ni Jesus sa verse 15? Pinagaling niya yung mga tao. At sa verse 16, ano sinabi doon? Ang sabi ni Jesus sa mga taong pinagaling niya, huwag nilang ipamalita. Ayan yung way ni Jesus. Hindi siya clamorous. Hindi siya forceful. But instead, peaceful and humble. Nalala niyo yung story sa Matthew 26 na kung saan si Jesus aarestuhin na siya, di ba? Meron siyang kasama na isang alagad na bumunot ng tabak eh. Tinagpas yung tenga ng alipin ng pinakapunong pari. Ano sinabi ni Jesus sa alagad na yun? Ibalik mo yung tabak. Di yan kailangan, ibalik mo yung tabak. Hindi mo alam na pag humingi ako ng tulong o nanalangin ako sa Ama, pwede siyang magpadala ng mahigit 12 pangkat ng mga anghel. Ngayon din. Sa Roman soldier, pag sinabing isang pangkat or 1 legion, binubuo ito ng 6,000 soldiers. Sabi ni Jesus, pwede siyang padalahan ng Ama ng mahigit 12 pangkat ng anghel. Na oras din yun kung hihingi siya ng tulong. So, 12 times 6,000, 72,000 angels ang pwedeng ipadala ng Ama kay Jesus ng oras din na yun. Kaya hindi niya kailangan ng tabak. Kung maalala niyo yung story sa 2 Kings 19:35, di ba? One angel of the Lord, pumatay siya ng 185,000 Assyrian soldiers in just one night. One angel of the Lord. Isa lang yun. Ganun karami yung pinatay niya. Gaano pa kaya yung 72,000 na anghel na ipadala sa kanya? Can you imagine the destruction that these angels could cause? Di ba? Pero hindi yun pinahintulutan ni Jesus mangyari.
Kasi yung way ni Jesus, peaceful. At nag-submit siya sa kalooban ng Ama at sumama siya sa mga umaresto sa Kanya. It is one thing to witness the power of Jesus, and it is entirely another to recognize His humility despite the power that He possesses. Ayan ang hamon na gusto kong iwan sa mga nakikinig ngayong umaga. Yan ang hamon ng verse 19 sa atin. Bilang mga Kristiyano na tagasunod ni Kristo, suriin na natin ang ating mga sarili. Nakikita ba sa ating buhay ang humility, ang kapakumbabaan na kung saan pinakita ng ating Master? So nakita natin the peaceful response to the world. Tignan natin sa huling bahagi, the patient regard for the weak. Verse 20 to 21. Bruised reed he will not break, and a smoldering wick he will not quench, until he brings justice to victory, and in his name the Gentiles will hope. Alam niyo mga kapatid, yung reed, para yung uri ng damo nasa pamilya yan ng mga damo. At yung stick ng reed, noong unang panahon, ginagawa yung flute. At sa Iri Israel, naglipana yung mga reed. At yung wick, yan naman yung mitya sa Tagalog. Yan yung ginagamit nila sa lampara, na sinisindihan para umapoy yung lampara. Siguro mga kabataan, hindi na pamilyar sa kung ano yung lampara o gasera. Alam niyo yung kandila, yung sinisindahan na mitya, parang ganun. Yan yung wick. Sabi doon, yung bruised reed, or yung sa Tagalog, yung tambong na sugatan, hindi niya babaliin. Tapos yung smoldering wick, yung mitya na nagbabaga, hindi niya papatayin. So yung mitya, kapag nagbabaga lang yun, at hindi siya nagpo-produce ng apoy, ang normal na gagawin mo, papatayin mo yun at papalitan mo ng bagong mitya. Diba? Para kasi masakit sa mata yun eh. Nagbabaga eh. Tsaka hindi niya napapaliwanag yung paligid. Kasi baga lang eh, di ba? Samantalang yung tambo, paano mo magagawang flute kung ano na siya, kung sugatan? I mean, kung bali na siya, di ba? So kukuha ka ng bago kasi naglipa na naman yun eh. Marami dyan sa paligid, kukuha ka na lang eh. Gagawa ka ng bagong ng bagong mong flute galing sa reed. Pero sa verse na to, sabi ni Jesus, hindi niya babaliin. He will not break. A bruised reed, he will not break. And a smoldering wick, he will not quench. Alam niyo, mga kapatid, no? Pinapakita sa atin dito ni Jesus ang gentleness. Ito yung gentle way ni Jesus. Tayo yung mga bruised reed. Tayo yung mga smoldering wick. Pero hindi niya tayo binabali. At hindi niya tayo pinapatay sa kabila ng ating kahinaan, sa kabila ng ating mga struggles, sa kabila ng ating mga pagkakasala, hindi tayo dinidispose ng Panginoon, kundi matyaga, mahinahon, at marahan niya tayong tinutulungan at inaakay, at iniintindi niya tayo sa ating mga kahinaan. Kaya nga kung meron akong kinakausap dito ng mga Kristiyano na struggle sa kanilang Christian life, mga Kristiyano na disappointed sa kanilang Christian progress, gusto kong sabihin na huwag kang manghina. Dahil yung Diyos, gentle siya sa pakikitungo sa atin. Gumagamit si Lord ng mga situations, ng circumstances, at minsan ng mga tao para ipakita sa atin na mahina tayo. Alam mo, sa kaso ko, no, ginamit ni Lord yung asawa ko para makita ko yung sarili ko na ang dami ko pang kahinaan. Ang dami kong kasalanan, kahinaan. Na-realize ko yun, ako yung nag-asawa. Dahil gumagamit yung Diyos ng mga pangyayari at maging ng mga tao para makita natin yun. Kaya nagpapasalamat ako kay Lord sa verse na ito dahil para sa akin malaking encouragement to na bagamat ako'y mahina, hindi niya ako itatapon. Sana ganun din sa bawat sa atin. Marami tayong kahinaan sa buhay, sa larangang espiritual, sa larangang pangrelasyon, sa larangang pang mental, at maging sa personal na katauhan. Marami tayong weakness. Pero salamat sa Diyos, hindi niya tayo pinuputol at tinatapon. Marahan
mahinahon, at matyaga niya tayong tinutulungan. Dahil doon, sa verse 21, tayong mga Gentiles, tayong mga Gentile people, kasi hindi tayo bahagi ng Israel. Pwede tayong umasa kay Jesus in all aspect. But most importantly, pwede tayong umasa kay Jesus sa usapin ng kaligtasan. Verse 20 to 21, a bruised reed he will not break, and a smoldering wick he will not quench, until he brings justice to victory, and in his name the Gentiles will hope. At kung may kinakausap naman po ako dito ng mga hindi pa mananampalataya ngayong umaga, maring alam mo sa sarili mo na marami kang kahinaan, marami kang nagawang kasalanan sa buhay mo, marami kang nilabag sa batas ng Diyos. Pero gusto kong sabihin na para sa iyo rin ang paalalang to, ang encouragement na ito na sinabi ni Jesus. Dahil kung maalala nyo, ang kausap ni Jesus sa pangyayaring to ay yung mga Pariseo na nagtangka sa kanyang buhay ng oras na yon. Kung isusuko mo ang buhay mo kay Jesus, pagagalingin niya ang sugatan mong kaluluwa. Kung lalapit ka kay Jesus sa daan ng pagsisisi at pananampalataya, ikaw ay maliligtas. At ayan ang mensahe na gusto kong iwan sa bawat isa ngayong umaga. A bruised sinner, he will not break, though he was bruised and broken by sinners. Manalangin tayo mga kapatid. Panginoon Diyos, salamat sa inyong salita naming napagbulay-bulayan ngayong gabi, ngayong umaga. Isulat niyo po ito sa aming puso. At sana gamitin niyo ito para mabago ang aming buhay at makita din kung paano gentle si Jesus sa pagkikitungo at sa pagtrato sa amin. Salamat, O Diyos. Purihin ka sa ngalan ni Jesus. Amen.